Marvin, anong kwento mo? Kwento sa isang babae na pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huli, pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Ang pinag-uusapan natin ay ang iyong asawa na si Everlyn. So, Everlyn. bali ang sinasabi mo, Marvin, kung hindi siya buntis noon, ay hindi mo siya pakakasalan. Hindi po. Kasi kaya po ako nagpakasal kasi gusto ko magkaanak. Kaya naghanap po ako ng babae na mabubuntis na para mag-iisang tunay na ama ko. Kasi tumatanda na po kasi ako. Ilang taong ka nung nag-meet kayo? 35. 35, Opo. 2 years ago. Kwentuhan mo nga ako, paano ba nag-umpisa ang lahat? Nagpupunta po ako sa beer house po. Nakilala ko siya, tapos sinabi ko naman na naghanap ako sa babae na magkakaanak. Sin-interview ko po siya, tapos sinabi niya may 4 na anak siya. Tapos yung bandang huli, magbabuntis pa daw siya, kaya niligawan ko siya. Pininto ko po siya sa pagtatrabaho, tapos nagpursige po ako mag-tricycle po para mabuhay po siya. May nangyari sa amin, tapos 1 buwan, sabi niya may buntis po siya. Kaya ako naman po, tumigil din po ako sa pagtatricycle, nagtrabaho po ako sa Pampanga. Yun, para mabuhay ko po sila mag-ina. Pero mas malaki ang sweldo. Opo. Pero lahat ng kinikita mo, pinapadala mo Pinapadala ko po. kay Everlyn. Opo. So ilang buwan kang namalagi sa Pampanga? 9 na buwan, simula na mga anak siya. Sinabi niya sa akin na, pa, buntis ako, hindi ako dinatnan, ganyan. Ako naman, syempre, excited ako. Tapos, sige, titigil na ako, magta-tricycle ako, magtatrabaho na ako. Okay. Yung 4 niyang anak, sa una niyang asawa, Opo. ay ikaw din ang tumutulong? Opo. 2 po nasa akin. Kasi yung 2 nandun sa lola niya. Ayun, nasa bahay po sa akin yung mga anak niya. Okay. So, sa 9 na buwan, Marvin, hindi ka umuwi? Umuwi po ako nun kasi Mga ilang beses? 2 beses po ako umuwi sa kanya. 2 beses Sa 1 buwan. hindi mo siya napapansin na buntis? Hindi ko po napapansin kasi biglang lang ako isang gabi, tapos aalis rin kaagad. Okay. So, nasa isip mo lang na buntis siya? Oo. Hindi ka nagtatanong. Yung physical na anyo ng iyong asawa, wala kang napansin? Doon ko na nalaman, huling-huli, may nilalagay siya sa tiyan niya. Para May umumbok. nilalagay siyang... Para may umumbok dito sa tiyan niya. may nilalagay siya para magmukha siyang Ang buntis. buntis. Opo. Okay. So, isang araw nakatanggap ka ng tawag. Opo, yun. Sino ang tumawag? Binang ko. Tinanong ko rin kasi, Ma, nanganak na ba si Everlyn, 9 na buwan? Sabi niya, nanganak na daw. Sabi ko sa kanya, uwi ako, ano bang anak ko, babae, lalaki? Sabi niya, lalaki. Ako naman, excited. Bandang huli, hinahanap ko yung bata. Wala siyang may pakita sa akin na bata. Picture meron, may pinakita siyang picture. Yun ang pinrofile ko. Anong sinabi mo? Sabi ko, saan yung totoong ba't picture lang? Anong sabi niya? Nandun kay mama, sabi niya, nandun daw sa Oh, ba't hindi mo sinabi, punta tayo kay mama? Oo, pinunta ko, tapos wag na, dali-dali na kayo umuwi dito. Paligoy-ligo siya, nililito ako kung saan bata, wala naman Hindi mo pala. nararamdaman na nililito ka? Hindi ko masyado, kasi sa akin kagad siyang umaano kagad. Parang inaano niya ako. O, umuwi kayo ng bahay, ano Yun. nangyari? Pag uwi namin ng bahay, yun na, nakita ko na sa kanya, may tahi dito. May tahi. Oo. Paano mo nakita Nagbihis, nag-ano siya. Nagbihis siya sa harap mo. Oo, pagharap niya sa akin, nakita ko yung tahi. Tapos dali-dali ako bumaba, ate, ano ba meron dito? Ba't may tahi? Sabi niya sa akin, legit na pala yan. Doon ako Ate mo, nag-alala. kapatid mo? Apo. Hindi yan na mabubuntis, niloko ka lang niya, sabi ko. So, noong sinabi ng ate mo yan, Nagalit. ano ang nagalit ka? Opo, Umakyat ka ba muli at nagkaroon kayo ng confrontation? Opo, bakit mo nagawa sa akin ito, niloko mo? Sa tagal ng trabaho ko, ginawa ko lahat para maging isang ama. Tahimik muna siya habang pinapagalitan ko siya. Nagwala na ako, tapos parang sasaktan ko na siya na ako na, tapos niloko niya ako. Sabi ko, 9 na buwan, tagal mo na pala ako niloko. Siyempre, nagalit kasi ako, sobrang galit na naibuhos ko lahat. Sinira ko yung mga gamit sa bahay. Dahil sabi ko, ang kita niligawan, kaya kita pinakasalan. Dahil sa bata, gusto ko rin maging ama. Yun, tuloy-tuloy na yung nasasaktan ko na siya. Inom lang ako, bibisyo pa ako. Kahit na-tricycle ako, inom pa rin. Patuloy pa rin kayo nagsama?
Uusap lang kami sa mga bayarin ng tubig, kuryente, sa mga utang. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Naawa na lang kasi ako, parang naano na lang ako sa bata. Pero mahal talaga dahil kasi parang gusto ko yung matapos na yung parang maging okay na kami. Yung ano ko na, naawa lang rin ako sa mga anak niya. Gusto ko tumulog kasi parang nangingibabaw sa akin yung sinungaling niya lagi. Ano ang gusto mong mangyari dito sa reklamo mo? Gusto ko sana, maano sana yung kasal namin. Mapawalang bisa? Oo. Kaya mo bang makipaghiwalay kay Everlyn? Hindi. Hindi ka. Marvin, maraming salamat. Maraming salamat. Kayo po. Everlyn, anong nais mong sabihin? Kahit ganun po yung mga ginagawa niya sa akin, hindi ko po talaga siya pwedeng isuko. Mahal ko po kasi siya eh. Lahat po ng ginagawa ko, kahit binubugbog niya ako, kahit tulog niya ako sa hagdan, hindi ko po talaga siya kayang iwan kahit may mali po akong nagawa. Ginawa niya lahat ito, binubugbog ka niya, inihulog ka niya sa hagdan. Opo. Ano ito? Araw-araw? Pag lasing? Pag nakakainom din po siya, tapos minsan pag nagagalit, At ang dahilan ng kanyang galit ay? naalala niya rin po yung nakaraan. Bakit mo nagawa yon, Everlyn? Mahal ko po kasi siya. Gusto ko na po kasi magbago tulad po nung nangyari sa buhay ko. Ayoko na po kasi iba-iba yung taong naano sa akin dahil ang hirap po kasi makisama sa iba-ibang lalaki. Sa kanya ko lang din po nakita kahit ganun po ugali niya. Everlyn, nung kayo nagkita doon sa bar, tinanong ka niya, Opo. ikay magkakaanak pa. Opo. Alam mo na gusto niyang maging tatay. Pero mas masakit po sa akin nung ginawa kong pagsisinungaling sa kanya. Pero pag binabalikan mo yung pagkakataon na yon, inihingi mo sa kanya ng tawad yon. Hiningi ko na po, sobra-sobra po. Kaya bumabawi po ako para makalimutan niya lang po. Paano ka bumabawi? Nagtrabaho po ako. Kahit wala po siya time na maghanap din po ng trabaho nun. Nagpursige po ako magtinda ng mga lutong ulam. Tapos, minsan bumabiyahe po ako ng tricycle. At ang nagturo sa'yo magmaneho ng tricycle ay Siya si... din po. Hanggang ngayon, nagmamaneho ka pa rin, pumapasada ka pa rin ng tricycle. Sabi mo kanina, nagkasala ka pero gagawin mo ang lahat para hindi kayo magkahiwalay. O, Tito Boy. Dahil mahal na mahal mo siya. Opo. At gagawin mo ang lahat para mapatawad ka niya. Opo. Para maalis lang po yung nagawa kong pagkakamali. Palagay mo, Everlyn, mahal ka rin ni Marvin. Sa 100% po, baka nasa 85 na lang po. Simula po nagsinungaling ako sa kanya. Pero mahal niya ang mga anak mo. Paulit-ulit niyang sinasabi na aawa siya sa mga anak mo. Pero sa pambubugbog niya po sa akin, di po siya naawa. Halos po durog na po yung ulo kabubugbog niya. Nagawa niya rin po ng babae. Kahit masakit po sa akin, tinanggap ko pa rin po siya. Kahit may pagkakamali po ako. Hindi naman po para magloko siya, gawin niya po yun. Tinanggap ko na po yung pagbubugbog niya, pero yung pambabae, hindi ko po natanggap. Nahuli mo siya na may ibang babae. Opo, yung pong babae na yun, tinuring ko rin pong kaibigan. Pero hindi ko alam, time na yun, gaganunin nila ako. So anong nangyari? Nagkaroon po ako ng ireklamo rin po sila. Pero naawa pa rin po ako kasi kaya ko po silang pakulong, pero konsensya ko po, hindi ko po kaya. Kasi para sa pamilya niya. At lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal mo kay Marvin. Opo. Everlyn, nagtatanong ngayon si Marvin kung dahil sa iyong pagsisinungaling ay pwedeng ipawalang bisa ang inyong kasal. Ano ang reaksyon? Masakit po sa akin.
Natanong mo na ba si Marwin kung ano ang pwede mong gawin para makalimutan lamang at mapatawad ka sa iyong pagkakamali noon? Kahit wala na raw po yung bata, basta magkaroon lang daw po siya ng big bike. So, ipinag-iipunan nyo ngayon yan. Kinakaya ko naman din po, Tito Boy. May bigay ko lang po yung gusto niya. Huwag lang kayo magkahiwalay. Evelyn, ito'y hypothetical lamang, ha? Halimbawa lang, sinabi niya, pinangakuan mo kasi ako ng anak, kaya gusto ko lang naman magkaanak. Hindi tayo magkakahiwalay, pero siya ay nagkaroon ng anak sa ibang babae. Parang hirap po, Tito Boy. Kasi sa time na yun, parang mawawala na rin po. Dahil mababaling na rin po niya yung bilang sa amin dalawa, mapupunta na rin po doon sa bago niya. Pero sa ngayon, ilalaban mo pa rin. Opo. Subukan ko rin po, Tito Boy, na magpa-check up para sakaling baka may way pa pong magkaroon. Kasi hindi ko po kasi alam kung tali po talaga o putol to. Lalam po talaga ako Gagawin mo talaga ang lahat. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong asawa. Opo. Mahirap na po kasi mag-iba-ibang lalaki. Naiintindihan ko yun. Evelyn, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy.